Si Kunay ay isang malungkot na lalaki na naninirahan sa modernong Japan, na nakatira tulad ng isang palaboy na may magulo na silid, mga ininuman na bote, mga magazine sa lahat ng dako, at isang bungkus ng lotion sa tabi na ginagamit niya tuwing gabi. Ginugugol niya ang kanyang buong araw sa paglalaro ng MMORPG, kung saan nakakuha siya ng mga pribilehiyo ng administrator sa pamamagitan ng pagiging pinakamalakas na manlalaro sa loob ng laro, kung saan siya ay dinisenyo bilang isang mob boss. Isang gabi naglogok siya sa laro at sinubukang matulog, nang biglang lumitaw ang isang maliwanag na ilaw at siya ay ipinadala sa ibang mundo. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang makita na napapalibutan siya ng mga kakaibang puno, na agad na nagpapaniwala sa kanya na wala siya sa Earth. Tumingin siya sa paligid upang makita ang isang malaking lawa at isang masukal na kagubatan sa paligid niya. Napapansin din niyang iba ang suot niyang sapatos, naka-Amerikanang damit, at pati boses niya ay parang iba. Mabilis siyang naglakad papunta sa tubig at sumilip para makita ang mukha ng karakter ng mob boss na Demon Lord na nilikha niya sa laro. Laking gulat niya nang makitang ganito ang kanyang sarili. Sinuri niya ang kanyang damit upang makita ang mga ito na puno ng mga kutsilyo. Dahan-dahan niyang pinoprozazo ang mga bagay-bagay at iniisip kung nadala na ba siya sa larong dati niyang nilalaro. Kaya tumatawag siya para sa mga pribilehiyong pang-administratibo at naa-access ang mga ito. Sinusubukan niyang humanap ng paraan para makabalik sa totoong mundo ngunit hindi niya magawa at nagpasya siyang magsimulang humisit ng ilang yosi. Iniisip niya ang mga paraan para makatakas siya sa mundong ito, at hinihiling na sana ay madaming magagandang mangyari sa kanya dito habang hindi pa siya nakakaalis. Pero bago pa man siya makagawa ng kahit ano, may narinig siyang tao sa likod niya at lumingon siya para makita ang isang cute na babae na may yellow na buhok. Hinihit-hit niya ang kanyang yosi at tinanong siya kung ayos lang siya, dahil mukhang nasaktan siya ng husto. Ngunit sinabihan siya ng babae na dapat na umalis na siya kung gusto niyang manatiling buhay. Gayunpaman, ang babae mismo ay hindi mapanganib at binabalaan lamang siya na manatiling ligtas habang ang isang higanteng behemoth, isang halimaw, ay bumaba mula sa langit sa mismong harapan niya. Tinanong ni Kunay ang babae kung ang halimaw na ito ay kanyang alagang hayop, ngunit sumagot siya na hindi, at ang halimaw na ito ay talagang napakalakas. Ang halimaw ay tumingin kay Kunay na may malungkot na mga mata, at tinawag siya ng halimaw na pangit. Hinampas ng halimaw si Kunay gamit ang malalaki nitong kuko, ngunit napigilan niya ang pag-atake nito, na nagkaroon lamang ng maliit na gasgas sa mukha. Nagalit si Kunay sa halimaw, at binuksan niya ang kanyang Amerikana at inatake ang halimaw, na nagpatalsik sa kanya sa kalangitan, na sumasabog sa kanya tulad ng isang paputok. Nagsisimula niyang pagdudahan ang kanyang teorya tungkol sa pagdadala sa kanya sa larong ito, na parang isang insulto na nilalaro niya ang larong ito sa buong buhay niya at alam na niya kung paano manalo sa mga laban dito. Ngunit, hindi pa niya nakita ang halimaw na iyon sa laro, at hindi niya nakita ang babaeng ito dati. Natakot ang babae sa kanya at hiniling na huwag siyang kainin, at sumagot si Kunay na hindi niya siya kakainin, dahil hindi pa siya nagugutom. Ang babae ay tila labis na humanga sa kakayahan ni Kunay na patayin ang halimaw ng napakadali at tinawag siyang Demon Lord, na nagpapaliwanag na ang mga alamat ay nagsasabing ang isang anghel o isang Demon Lord lamang ang may ganitong kapangyarihan. Tinanong ni Kunay kung bakit hindi siya maaaring maging isang anghel, na sinagot niya na dahil sa hindi siya masyadong puti. Buti na lang, kulay ng damit niya ang pinag-uusapan at hindi ang balat niya, at nagpakilala siya bilang si Aki. Nakabilang sa malapit na nayon at isang napakahirap na ulila na nabubuhay sa pamamagitan ng pagpupulot ng basura, at paglilinis ng dumi ng tao mula sa mga communal toilet. Para sa kadahilanang ito, nahaharap siya sa napakaraming puot mula sa mga taga-nayon na hindi man lang lumalapit sa kanya, na tinatawag siyang mabaho, marumi, at lubos na kinamumuhian siya. Ito ay nakaka-trauma para kay Aki, dahil ang gusto lang niya ay isang normal na buhay kung saan iniisip lang ng mga tao ang kanilang mga sariling gawain at hayaan ang iba na maging masaya. Sinabi sa kanya ni Aki na ang halimaw na ito kamakailan ay nagsimulang takutin ang kanilang mga nayon at palaging humihingi ng mga sakripisyo ng tao. At sa pagkakataong ito nang dumating ito, pilit siyang ialok ng mga taga-nayon bilang isang sakripisyong tao, na itinuring na walang halaga ang kanyang buhay. Kaya naman hinahabol siya ng halimaw. Sinubukan ni Kunay na kumuha ng higit pang impormasyon mula sa kanya at tinanong siya kung alam niya ang isang bansang tinatawag na Japan. Ipinilig niya ang kanyang ulo, na sinasabi na hindi pa niya narinig ang anumang ganoong lugar dati. Tinanong siya ni Kunay tungkol sa lugar na ito kung saan sila naruroon.
Sumagot si Aki na ang kahariang ito ay tinatawag na banal na kaharian ng mga cherubim, na ganap na kontrolado ng mga simbahan. Madumi na ang itsura ni Aki, kaya sinabihan siya ni Kunay na maghilamos kaagad sa malapit na lawa, habang hinihintay siya nito sa di kalayuan. At si Aki ay tila labis na nasisiyahan sa pagkakaroon ng pagkakataong maligo. Pumunta siya sa lawa at nagsimulang maghugas ng sarili, habang si Kunay ay nakatayo sa likod ng puno at nagsimulang makialam sa mga setting ng administrator. Napagtanto niya na mayroon siyang ganap na access doon, ibig sabihin ay maaari rin siyang lumikha ng maraming bagay. Matapos malaman iyon, gumawa siya ng sabon at tuwalya at naglakad papunta sa lawa, iniabot ito kay Aki para malinisan niya ang sarili ng maayos. Lumabas si Aki sa lawa, at ibinalik ni Kunay ang lahat ng gamit sa black hole kung saan niya kinuha ang mga ito, bago siya tinanong kung alam niya ang lugar kung saan nanggaling ang halimaw na ito. Sumagot si Aki na ang halimaw ay isang napakalakas na nilalang na nakaselyo sa loob ng Wishang Shrine, ngunit nagawang masira ang selyo nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tinanong siya ni Kunay kung maaari niya itong gabayan papunta doon, at tumugon siya na pwede niya siyang samahan, ngunit napansin ni Kunay na tila nasaktan siya sa paa at tumalikod para sa kanya upang ay piggyback ride. Nagpagulat ito kay Aki, at simulan niyang sabihin sa kanya na hindi siya dapat hawakan dahil hindi siya sanay, ngunit tumugon si Kunay na siya ay isang maginoo, at sinabihan siyang sumakay na. Dahil dito, si Aki ay nagsimulang umiyak dahil hindi pa siya nakakita ng gayong kabaitan mula sa sino man sa kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na siya ay isa lamang tagalinis ng basura at tagalinis ng kabeta. Bakit ang bait-bait niya sa kanya? Ngunit tumugon si Kunay sa pagsasabing ang mga naglilinis ng basura at kabeta ay isang napakahalagang bahagi ng lipunan, bago siya ito isakay sa kanyang likuran. Binuksan ni Kunay ang isang notebook, ipinakita sa kanya, at tinanong siya kung nababasa ba niya ang isinulat nito. Tinatawag niyang pangit ang kanyang sulat kamay ngunit binasa niya ang buong sulat na sinabi niyang ang sagot sa 1 plus 1 ay hotdog. Naguguluhan si Kunay kung bakit niya alam na ang sagot ay hotdog, at hindi Magellan. Nagtanong siya sa kanya ng higit pang mga detalye tungkol sa lugar na kanilang pupuntahan, ngunit sumagot si Aki na siya mismo ay kulang sa mga detalye, dahil sinasabing ang Wishang Shrine ay isang banal na lugar. Kung maabot nila hanggang sa loob, matutupad ang kanilang hiling. Sa wakas ay narating nila ang Wishang Shrine, at nagsimulang makaamoy si Kunay ng bulok na amoy na nagmumula sa loob. Kaya't sinabihan niya si Aki na manatili sa labas habang siya ay papasok sa loob upang suriin ito. Lumakad si Kunay sa loob ng kuweba nang makita niya ang isang bungkus ng mga bangkay sa sahig, at narating niya ang dulo ng kuweba kung saan nakatagpo siya ng isang higanteng trono, kung saan nakalagay ang estatwa ng isang matandang babaeng malawich. Nagising ang bruhang babae, at sinabi sa kanya na ganito lang ang itsura niya dahil hindi siya naka-makeup bago tinawag si Kunay na Demon Lord. Ito ay muling nagpalito kay Kunay, dahil hindi niya kailanman inisip ang kanyang sarili bilang isang Demon Lord at gusto lamang niyang maging isang mob boss. Sinabi niya sa kanya na siya ay nakapagbigay na ng maraming mga kahilingan, at ito na ang huling hiling na ibibigay niya bago mawala, kaya dapat pag-isipan niyang mabuti bago hilingin kung ano ang gusto niya. Sinabihan siya ni Kunay na tumahimik at hiniling sa kanya na ipaliwanag kung bakit siya narito, at kung siya ba ang nagpatawag sa kanya. Siya ay tumugon na ito ay ang hiling ng mga patay na lalaki sa malapit na nagnanais na ang Demon Lord ay ipatawag sa mundong ito, at siya ay pinagbigyan lamang ang kanilang mga kahilingan. Tumingin ito sa kanya at tinanong kung siya ba ang nagpakawala din sa halimaw. Ngunit tumugon siya na wala siyang kinalaman sa halimaw, dahil noong gustong ipatawag ng mga taong ito ang Demon Lord, ang halimaw ay nakatakas sa kanyang selyo ng mag-isa, at pinatay ang mga taong ito bago lumabas upang guluhin ang mga taga-nayon. Hiniling niya sa kanya na huwag mag-aksaya ng kanyang oras at hilingin na lang ang hiling na gusto niya. Sinabihan siya ni Kunay na ibalik siya sa mundong pinanggalingan niya, dahil nami-miss niyang gumawa ng TikTok video. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito magagawa dahil napakatigas ng katawan niya, bago maging bato. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, binibigyan niya ito ng singsing na nakasabit sa daliri nito. Bumalik siya sa labas upang makita si Aki na naghihintay sa kanya. Nauuna siyang maglakad habang sumusunod siya sa kanya. Tinanong siya ni Kunay kung mayroong isang malaking bayan sa malapit, at inihayag ni Aki na mayroon. Tinanong ni Kunay kung maaari ba siyang gumuhit ng mapa para sa kanya, dahil gusto niyang pumunta doon. Medyo nalungkot si Aki tungkol dito, at tinanong niya ito kung iiwan siya nito. Nagulat si Kunay at tinanong siya kung gusto niyang sumama sa kanya.
Masigasig na sumagot si Aki na gusto niyang sumama sa kanya kung wala itong problema sa kanya, dahil wala naman siyang mapupuntahang iba dahil pinalayas siya sa kanyang nayon. Sinabi ni Kunay na wala siyang problema sa kanya, at gusto niya itong isama, dahil maaaring magamit niya siya sa mundong ito. Labis na natuwa si Aki dito at tinanong siya kung maaari silang bumalik sa kanilang nayon minsan, para makuha niya ang ilan sa kanyang mga gamit, at sumang-ayon si Kunay. Muli niya itong binuhat sa kanyang likuran at nagsimulang pumunta patungo sa kanyang nayon. Habang ipinaliwanag ni Aki na ang kanyang nayon ay sinumpa ng demonyo at ngayon ay wala na silang umaagos na tubig, at ang lahat ng lupang agrikultural ay naging ganap na tigang, at ang lupa ay naging lason. Pagkatapos ay itinuro niya siya patungo sa isang malaking bakod, at sinabi niya sa kanya na ang kanyang nayon ay nasa loob ng lugar na iyon. Pumasok sila sa nayon, at bumaba siya mula sa kanyang likuran upang maglakad patungo sa kanyang tahanan, nang biglang pinalibutan siya ng isang grupo ng mga kabataang lalaki. Ginagamit ni Kunay ang kanyang invisible spell at tuluyang nawala, tulad ng dati kong partner, habang si Aki naman ay lumingon para hanapin siya. Si Kunay ay nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepathy at sinabi sa kanya na hindi siya dapat matakot dahil nasa paligid siya. Sinimulan siya ng mga lalaki na tuyain, na sinasabi na hindi na siya dapat bumalik dahil siya ay marumi, at na dapat niyang isakripisyo ang sarili sa halimaw, dahil hindi siya karapat-dapat na mabuhay. Sinimulan nila siyang batuhin habang sinusubukan niyang protektahan ang sarili, at sa wakas nagpa siya si Kunay na mamajetan at humarap sa kanila, hinaharangan ang kanilang mga pag-atake. Laking gulat nila nang makita si Kunay, na una nilang inakala na kampan ng Demon Lord. Ngunit, kinikilala siya ng isa sa kanila bilang ang Demon Lord at natakot. Sinimulan na naman nilang i-trash talk si Aki, at parang mas toxic pa sila sa dati kong partner. Nagpa siya si Kunay na gamitin ang kanyang kapangyarihan para mapabilib si Aki, at binato ng kutsilyo ang isa sa mga lalaki. Habang nakasabit ang kutsilyo sa likod ng dingding ng bahay, nasusunog ang lahat. Hinawakan na lang ni Kunay si Aki at naglakad palabas ng nayon, sinabing wala siyang mapapala doon kung babalik siya ngayon. Si Kunay at Aki ay lumabas sa isang disyerto, kung saan napilitan silang huminto, dahil hindi sila makapaglakbay sa gabi. Ibinaba siya ni Kunay sa lupa, bago gamitin ang mga pribilehiyo ng kanyang administrator para maglabas ng dalawang maliliit na kahon mula sa kanyang black hole, at pagsamahin ang mga ito para lumikha ng kanlungan para sa kanilang dalawa. Nagulat si Aki nang makakita ng ganitong magic trick at tinanong siya kung paano niya ginawa iyon, na sinagot ni Kunay na napanood niya ito sa YouTube. Tila siya ay labis na nag-aalala tungkol sa kakaibang cabin na ito, ngunit tiniyak niya sa kanya na ito ay binubuo ng militar-grade metal, na maaari pang depensahan ang mga missile. Naging buo ang tiwala ni Aki kay Kunay at naniniwalang ligtas sila rito. Pumasok sila sa bahay, at itinuro niya siya sa isang maliit na paligan na pansamantala niyang niligpit upang siya ay maligo ng mainit, habang siya ay nakahiga sa kama at naninigarilyo ng ilang yosi. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya sa paligan, at ipinangako ni Kunay sa kanya na lilikha siya ng isang malaking jacuzzi balang araw, at kahit na wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito, masaya siya na handa itong gawin ang mga bagay na ito para sa kanya, ngunit naguguluhan at the same time kung bakit niya gagawin ang mga bagay na ito para sa isang estranghero na katulad niya. Kinabukasan, muli silang umalis, patungo sa lungsod. Habang nasa daan, napansin ni Kunay na nagtatago ang isang grupo ng mga tulisan sa kabilang bahagi ng bangin, at tinutukan siya ng isang grupo ng mga palaso. Siya ay bumantong hininga na ang mga magnanakaw ay napakababang antas na sila ay mamamatay kaagad kapag sila ay umatake sa kanya, dahil ang kanyang mga kakayahan sa auto-attack at intercept ay nakabukas. Ibinaba niya si Aki at pansamantalang tinanggal ang mga kasanayang iyon, at kaagad na lumipad patungo sa kanya ang isang grupo ng mga arrow, na tinatakot si Aki. Hindi sila katugma sa kanya, gayunpaman, dahil uma-activate ang kanyang auto-defense, at napakahina ng kanilang mga pag-atake kaya nataman lang nila ang kanyang defensive barrier at bumagsak pabalik. Sinisigawan sila ni Kunay upang ihayag ang kanilang mga sarili, dahil alam na niya kung nasaan sila, at biglang isang buong kawan ng mga tulisan ang lumabas mula sa mga bato at bumaba sa kanya. Pinalibutan nila siya ng lubusan, at ang pinuno ay lumakad pasulong, na kinikilala ang kanyang lakas at kasanayan. Ngunit sa sandaling makita ni Kunay ang pinuno, naalala niya ang kanyang manager sa lugar na kasalukuyang nagtatrabaho at nagsimulang humingi ng tawad sa kanya dahil sa hindi pagpasok sa trabaho.
Ang pinuno ay tila nalilito at nagulat at tinawag siyang isang matandang lalaki. Ikinagalit nito ni Kunay at nasangkot siya sa isang flip-top battle kasama ang pinuno ng mga bandido kung saan tinawag nila ang isa't isa na matatandang lalaki. Sinubukan ng isa sa mga bandido ang pag-atake sa kanya, at tumalikod lang siya at pinaalis ang lalaki, na ikinagulat at tinatakot ang iba bago niya sinabihan silang umatras dahil hindi sila karapat-dapat na labanan. Biglang, isang malaking kislap ang nakita sa kalangitan, at isang babae ang lumitaw, gamit ang kanyang mahika upang agad na talunin ang mga bandido, habang si Kunay ay naglalakad sa harap ni Aki upang protektahan siya mula sa pinsala. Kinikilala ni Kunay ang kanyang lakas habang nakatingin sa kanya. Siya ay tila isang 16 na taong gulang na babae na mahilig gumawa ng mga TikTok na video. Siya ay nagkomento sa katotohanan na siya ay dapat na bahagyang mas malakas kaysa sa mga bandido dahil siya ay makatiis sa pag-atake, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Luna. Sinimulan niyang pagtawanan ang kanyang pangalan at tinawag siyang isang kahihiyan, na ikinagalit ni Luna at ipinadala niya ang kanyang mga gwardya upang hulihin si Kunay. Sabay-sabay silang umatake sa kanya, ngunit madaling nahaharangan ng kanyang auto-defense ang kanilang mga pag-atake habang hinahawakan niya ang kanilang mga sibat at itinapon ang mga ito. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanya, itinapon ang alinman sa mga kabalyero na maglalakas loob na hamarang sa kanyang daraanan, na nagsimulang takutin si Luna. Sa wakas ay naabutan siya ni Kunay, at inilagay niya ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo, ngunit sa huli ay binuhat siya nito at sinimulang paluin. Siya ay naging ganap na demonyo at patuloy na pinapalo siya hanggang sa bigyan siya ng maraming pera, na masaya niyang kinuha at umalis sa lugar kasama si Aki. Muli silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, at sa wakas, pagkatapos maglakad pa, pumasok sila sa lungsod, kung saan nakatagpo sila ng maraming tao. Nagpa siya si Kunay na gugulin ang kanyang pera sa mga walang kwentang bagay, dahil gusto niyang magkaroon ng pangunawa sa pera, at magpas siya kung mayroon siyang sapat na pambili ng alipin. Lumapit si Kunay sa isang tindero at humingi sa kanya ng 2 piraso ng karne, na sa tingin ni Aki ay hindi kapani-paniwalang masarap. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang hotel at tinanong ang receptionist para sa kanilang pinakamahal na silid na inalok niya sa kanya sa halagang 1 gintong barya sa isang gabi, na napakamahal. Sinubukan siyang pigilan ni Aki at tinawag siyang Demon Lord, na agad na natakot sa receptionist, na mukhang ngayon lang nakakita ng Demon Lord. Si Kunay ay mabilis na gumawa ng ilang mga kwento at sinabi sa kanya na ito ay isang palayaw lamang na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kaibigan, bago kinuha si Aki sa gilid at sinabi sa kanya na huwag siyang tawaging Demon Lord sa harapan ng ibang tao, at tawagin siyang kuya sa halip. Tinanong niya kung maaari ba niyang tawagin siyang daddy, ngunit agad niyang tinanggihan siya dahil gusto niya ang mga mature na babae. Pumasok sila sa loob ng silid, at si Aki ay tila wala sa sarili mula sa kasabikan, dahil hindi pa siya nakakita ng isang silid na ganito kaganda at hinding-hindi niya pinangarap na makatapak sa isa, lalo pat manatili sa isa. Tumingin sa kanya si Kunay at nakaramdam ng saya bago mapansin na wala man lang siyang suot na damit. Kaya nagpa siya si Kunay na dalhin si Aki sa isang tindahan para kuhanin siya ng mga bagong damit. Sinabihan siya ni Aki na huwag ngunit mapilit si Kunay, at pareho silang pumasok sa isa sa mga tindahan ng fashion kung saan nakilala niya ang isang napaka-flamboyant na lalaki. Sinabi ni Kunay sa fashion designer na gusto niya ng magagandang damit para sa kanyang kapatid, na itinuro si Aki, at nang tanungin siya ng fashion designer kung magkano ang kanyang budget, ipinakita lang niya ang kanyang gintong barya, na ikinagulat ng bawat empleyado sa tindahan. Ang lalaki ay kaagad na handang tumulong sa kanila, at si Aki ay dinala ng kanyang mga empleyado sa dressing room, habang si Kunay ay nakatayong naghihintay. Tinanong ni Kunay ang lalaki kung mayroon silang ashtray sa kanilang tindahan, at agad na lumuhad ang lalaki at inaalok ang kanyang mga kamay bilang ashtray, bago tumalikod at nag-aalok din ng iba pang mga bagay. Sagot ni Kunay na hindi siya interesado at tumalikod para maghintay. Lumabas si Aki sa dressing room pagkaraan ng ilang sandali, at nakasuot ng magandang maliit na damit na nagmumukha sa kanya na isang prinsesa. Tinanong sila ng taga-disenyo ng fashion kung may iba pa silang gusto, pagkatapos ay sinabihan siya ni Kunay na ibigay sa kanya ang bawat damit na maaari niyang isuot, at pagkatapos ay nagpa siya silang tumuloy para sa hapunan. Pumasok sila sa isang restaurant kung saan sila umupo para kumain. Medyo hindi mapalagay si Aki, kaya tinanong siya ni Kunay kung may mali, at sinagot ni Aki na parang panaginip lang ang lahat at sa tingin niya ay hindi niya ito deserve. Sinabihan siya ni Kunay na tumahimik at kumain, dahil lahat ay nararapat sa pagmamahal.
Nagsimula na silang kumain nang biglang pumasok si Luna sa restaurant, tinawag si Kunay na Demon Lord, na nakakuha ng atensyon ng mga taong kumakain doon, dahil medyo may ideya na sila kung sino si Kunay, dahil sa mga chismis na binili niya ang lahat ng bagay sa pinakamahal na tindahan ng fashion para sa kanyang di umano'y kapatid na babae. Upang malutas ang sitwasyon, inalok niya si Luna ng upuan sa kanila, ngunit patuloy itong kumikilos bilang isang bratty sis, kaya ipinaalam niya sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga mata na kapag hindi niya ginawa ang sinabi nito sa kanya, parurusahan niya ito. Ito ay natakot kay Luna habang siya ay nakaupo, at si Kunay ay nag-order din ng pagkain para sa kanya, at inutusan siyang kumain. Bago siya tumayo mula sa kanyang upuan, at humingi ng paumanhin para sa paglikha ng isang eksena at nag-aalok sa lahat ng isang libreng bote ng alak bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos ng hapunan, siya at si Aki ay nagsimulang bumalik. Nang tanungin siya ni Aki kung bakit napakasama niya kay Luna, samantalang siya ay napakabait sa kanya, kahit na ito ay isang peasant, samantalang si Luna ay tila isang maharlika. Sinabi sa kanya ni Kunay na ang kanyang puso ay para sa mahihirap, at hindi niya gusto ang mga maharlika sa sarili. Namangha si Aki sa kanyang sinabi at tila naisip na tatakbo siya bilang kapitan ng barangay. Pagkatapos, tumingin si Kunay at napansin niyang nangingisay pa rin siya sa lahat ng sugat na natamo niya, nang hinabol siya ng halimaw, at hinawakan siya nito, dinala siya pabalik sa hotel. Pagkarating sa hotel, matutulog na sana si Kunay nang may kumatok sa pinto, at binuksan niya ito para makitang muli si Luna. Sinabihan siya ni Kunay na umalis dahil naiinis siya sa kanyang mukha, ngunit nakiusap siya sa kanya na huminto, dahil wala siyang pera dahil kinuha niya ang lahat. Sinabihan lang siya ni Kunay na bumalik sa kanyang mga tropa at manatili sa kanilang mga toll dev, ngunit sinabi niya sa kanya na sinabi niya sa kanila na bumalik dahil nahihiya siya. Siya ay bumantong hininga at ibinalik ang kanyang pera, ngunit tinanong niya siya kung maaari siyang manatili sa kanya, at siya ay tumanggi. Ngunit sa huli ay sinabihan siya ni Aki na maging mabait, at pinayagan siya ni Kunay na manatili. Kinabukasan, umupo si Kunay sa sala at hiniling kay Luna na sabihin sa kanya ang buong kasaysayan ng bayang ito, at hindi muna siya sumagot. Ngunit nang hilingin sa kanya ni Aki na tulungan siya, natapos niyang sabihin sa kanya na ang bayang ito ay dating bahagi ng pinakabanal na sibilisasyon na nilikha ng isang banal na nilalang na sikat na nakakulong sa Wishang Shrine sa loob ng isang masukal na kagubatan. Ngunit pagkatapos nito, ang lungsod ay nahulog sa mga guho, at ngayon ay sinubukan nila ang lahat upang matiyak na hindi na ito mauulit. Sinabi sa kanya ni Kunay na lahat ng sinabi niya sa kanya ay ganap na katawa-tawa, at umalis ng bahay upang kumita ng pera. Lumapit siya sa isang anti-gang tindahan at pumasok dito, nakikipag-usap sa may-ari ng buong katapangan, kumikilos na parang isang taong napakataas ng lahi, at nauwi siya sa pakikipag-ayos sa may-ari. Sinabi niya sa may-ari na mayroon siyang isang grupo ng mga napakahalagang anti-gang item na gusto niyang ibenta, at sino man sa lungsod ay gustong bumili ng mga antik na ito. Ito ay lubos na interesado sa may-ari, na humihiling sa kanya na ipakita sa kanya ang ilan sa mga bagay. Kumuha siya ng isang bagay sa kanyang bulsa at inilagay iyon sa stand. Ang earthen pot na ito ay ginawa niya gamit ang ilan sa kanyang mga kasanayan, dahil ang sining ng baking ay hindi pa rin natatagpuan sa sibilisasyong ito. Ang item na ito ay nagtatapos sa pag-akit sa atensyon ng may-ari, at tinitigan niya ng matagal ang item bago tanungin kung magkano ang gusto niya para dito. Hindi alam kung ano ang sasabihin dahil ginawa lang niya ang item na ito dahil sa inip at wala talagang halaga, sinabi niya sa kanya na ito ay karaniwang tanda ng kanilang pagkakaibigan, dahil gusto niyang mapanatili ang isang mahaba at mabungang relasyon sa kanya. Talagang nagulat ito sa may-ari, ngunit bago siya makaalis, naalala ni Kunay na sila ay karaniwang sira ngayon, kaya siya ay tumalikod, at sinabi sa kanya na siya ay nawalan ng pera sa isang aksidente at gusto niya ng kaunting bayad para doon. Tinanong siya ng may-ari kung magkano ang gusto niya, at sa huli ay sinabi niyang gusto niya ng isang gintong barya, na siyang pinakamalaking pera na mayroon sila. Nagulat ang may-ari ngunit sa huli ay pumayag, at sinabi sa kanya ni Kunay na ang item ay talagang mahalaga at huwag ibenta ito kaagad kay Boss Toyo bago umalis. Bumalik siya sa kanyang hotel kung saan nakarinig siya ng gulo sa labas at narinig niyang may sumisigaw ng pangalan ni Luna, sa pag-aakalang may nagawa itong mali. Nagtatago siya sa isang sulok at sumilip upang makita ang isang pulutong ng mga lalaki at isang babae sa timeline. Siya ay nananatiling nakatago habang ang babae ay sumisigaw para kay Luna, na nagmamadaling lumabas ng hotel at pumunta sa kanya.
Agad niyang sinimulan ang pagsaway kay Luna sa paglabas niyang mag-isa para hanapin ang Demon Lord. Sinubukan ni Luna na sabihin sa kanya na natagpuan niya ang Demon Lord ngunit agad siyang sinabihan ng kanyang kapatid na tumahimik. Bago sila makaalis, gayunpaman, isang grupo ng mga nakahod na lalaki ang lumilitaw mula sa loob ng karamihan, pinalibutan ang kanyang unit mula sa magkabilang panig, at sinimulang salakayin sila gamit ang kanilang mga apoy at mahika. Tina-target nila ang kapatid ni Luna, na bumunot lang ng isang higanteng espada at ginagamit ito upang ilihis ang kanilang mga pag-atake. Tinitingnan sila ni Kunay mula sa gilid, nagpa siya na maging isang tahimik na tagamasid pansamantala. Naaalala niya na nakita niya ang mga lalaking ito na may balabal noon sa Wishang Shrine, habang ang mga lalaking nakahandusay doon ay nakasuot ng mga balabal na ito. Isang grupo ng mga nakahod na figure ang tumalon upang salakayin ang Reyna, ngunit ginamit niya ang kanyang higanteng espada upang patayin sila sa isang pag-atake, habang ginagamit ni Luna ang kanyang mahika upang maalis ang natitirang mga umaatake. Pinagmamasdan ni Kunay ang tila inaalihan ng demonyong magkapatid na nag-aaway, nang biglang lumakad ang isa sa mga nakahod na lalaki mula sa karamihan at binuksan ang Pandora's box kung saan may lumabas na itim na substansya at nagsimulang kumalat sa buong sahig. Sinabihan ng Reyna ang lahat na tumakas mula sa itim na substansya hanggat kaya nila. Gayunpaman, hindi sila makakatakas sa oras habang binabalot sila ng itim na substansya at ginagawa silang walang kapangyarihan habang sila ay bumagsak sa sahig, ganap na walang magawa. Inilabas ng mga lalaking nakahod ang kanilang mga arrow, pinaputukan ang mga babae, ngunit ang higanteng lalaki ay dumating sa harap nila at hinaranggan ang mga arrow, na nasaktan sa proseso. Napagdesisyonan ni Kunay na siguro ngayon na ang oras na makisali siya at subukang gumawa ng isang bagay, ngunit biglang nagsimulang mag-malfunction ang singsing na ibinigay sa kanya ng kakaibang witch statue, at nahulog siya sa lupa na walang magawa dahil hindi siya makagalaw, kahit isang muscle sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon ngunit wala siyang magawa. Kapag nagpasya siyang i-access ang mga pribilehiyo ng administrator at sinubukang makita kung ano ang mali, wala siyang magagawa, at ang tanging magagawa niya ay magpalitaw ng pagbabago ng character sa pamamagitan ng mga setting ng admin. Kaya iyon ang ginagawa niya pagkatapos na wala siyang ibang pagpipilian. Biglang, isang napakalaking liwanag ang nakapaligid sa kanya, at sa sandaling mawala ito, lumabas mula rito ang isang lalaki na may gray na buhok at may logo ng dragon sa kanyang coat. Tila nagbago ang buong pagkatao ni Kunay mula sa pagiging gentleman ay naging parang Rendel Labrador. Tumingin siya sa paligid sa mga babae na nakahiga, at pinagalitan ang mga lalaking nakahod na sinusubukang saktan ang mga babae. Ang mga lalaking nakahudi ay pare-parehong nalilito nang makita ang maningning na lalaking ito at nagpas siyang atakihin siya. Nakatayo lang siya roon, may tiwala sa kanyang mga kakayahan, at sa isang suntok, sabay-sabay niyang ibinabalik ang lahat ng umaatake. Ang lalaking may Pandora's box ay nagsimulang mag-udyok sa iba pang mga lalaki na umatake, ngunit sa loob ng isang segundo, siya ay lumitaw sa harap ng lalaki, na naghahatid ng isang uppercut na nagpapalipad sa kanya. Lahat ng nakahod na lalaki ay natatakot at hindi makagalaw. Pagkatapos ay nagpa siya si Kunay na talunin silang lahat at nagsimulang gamitin ang kanyang unang espesyal na pamamaraan ng 100 suntok. Nagsisimula siyang sumuntok sa bilis ng kidlat bago gamitin ang kanyang pangalawang espesyal na pamamaraan, na umaatake sa isang malaking bilang ng mga kaaway ng sabay-sabay. Lahat sila ay nagsimulang tumakbo palayo, ngunit nagpa siya si Kunay na ituloy sila at ginamit ang kanyang ikatlong espesyal na kasanayan upang suntukin ang lupa ng isang matinding puwersa na lumilikha ng isang bungkus ng mga bitak sa lupa, at isang ethereal dragon ang lumabas mula dito at winasak ang iba pang mga kaaway. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumunta sa mga babae at tinanong sila kung ayos lang sila. Ang Reyna ay medyo nabigla dahil walang sino man ang nagtanong kung siya ay natatakot sa mga kaaway, dahil siya ay napakalakas, at agad na naging mahiyain, na nagsasabi sa kanya na siya ay ayos lang. Tinanong niya ito kung ano ang pangalan nito, at sumagot si Kunay sa pagsasabing kilala siya bilang Kirisami ng kanyang mga kasamahan, at sinabi sa kanya na kung may iba pang masamang lalaki na magtangkang inisin siya, dapat ay ipaalam na lang niya sa kanya bago magpakita ng cute na ngiti at umalis na nagpapakilig sa Reyna. Ang lalaki ay pumasok sa isang eskinita at sa wakas ay nagbalik anyo bilang si Kunay, na nagsimulang magsuka dahil sa kakulitang ipinakita niya. Nilapitan siya ni Aki at tinanong siya kung ayos lang siya, at mabilis niyang nabawi ang kanyang composure, sinabing okay lang siya, bago sila nagpa siya na bumalik sa hotel.
Kinagabihan, napunta silang lahat sa karwahe ni Luna, na pabalik sa Royal Palace. Habang tinatanong siya ni Kunay kung nasaan ang kanyang mga bantay, sumagot si Luna na pinauwi na niya silang lahat dahil kayang protektahan siya ni Kunay ng mag-isa. Pinandilatan siya ni Kunay, sinabi sa kanya na hindi niya ito bodyguard, ngunit lumaban si Luna sa pagsasabing kinuha niya ang gintong barya mula sa kanyang pitaka, na sapat na pera upang bayaran ang isang bodyguard upang pagsilbihan ang kanyang buong buhay, na nagpatigil sa kanya para sa oras. Pagiging. Patuloy silang naglalakbay habang sumisikat ang araw, at nagpasya si Kunay na ang suot ni Luna ay mukhang napaka-regal, at malalaman kaagad ng mga tao na siya ay maharlika at maaaring subukang salakayin sila. Kaya't pinahinto niya ang karwahe at binigyan si Luna ng pangkaraniwang damit na sinasabi sa kanya na magpalit habang naglalakad siya sa labas ng karwahe para sa isang yosi. Nagsisimula siyang manigarilyo habang iniisip ang kanyang buhay, nang biglang mapansin ng driver ng karwahe na may paparating mula sa malayo. Tumingin siya sa ibabaw upang makita ang isang malaking ulap ng alikabok, at bago iyon, nakita niya ang dalawang babae na hinahabol ng tila isang grupo ng mga aso. Iniisip ni Kunay na ito na ang magandang panahon para ipakita ang kanyang lakas upang lalong sumikat ang kanyang pangalan sa mundong ito. Ngunit napansin niya na ang kawan ng mga hayop na ito ay patuloy na dumarami ng biglaan. Parang may tsunami itong mga lobong ito na tumatakbo diretso sa kanya habang sinisigawan siya ng dalawang babae na tumakas. Nagsisimula siyang matakot habang ang kawan ng mga hayop na ito ay dumiretso sa kanya, ngunit sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili, tinitiyak ang sarili na paprotektahan siya ng kanyang hadlang at walang magagawa ang mga hayop na ito sa kanya. Huminga siya ng malalim habang parehong sumilip sina Luna at Aki sa labas ng bintana, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala at pumasok sa loob. Parehong tumakbo ang dalawang babae sa harap niya at nagtago sa likod ng karwahe, habang siya ay nakatayong mapanghamon sa harap ng 1,000 hayop. Inaatake siya ng isa sa kanila, ngunit ang kanyang hadlang ay nag-activate, na humaharang sa pag-atake nito. Nagbibigay ito ng kumpiyansa kay Kunay, na nagsimulang manigarilyo muli bago naglabas ng isang grupo ng mga kutsilyo at ibinato ang mga ito sa mga hayop, na ikinamatay ng isang grupo ng mga ito. Bago lumikha ng sandstorm na bumubulag sa kanila saglit, inihahanda niya ang kanyang panghuling pag-atake, na isang magical thunderstorm na ganap na sumisira sa kanila. Pagkatapos nito, tumalikod siya at sinabihan ang dalawang babae na mag-ingat mula ngayon, at huwag isangkat ang iba sa kanilang mga problema, bago siya pumasok sa karwahe at sumakay sa disyerto. Muli silang huminto upang painumin ang mga kabayo, at napagtanto niya na ang pagpatay sa lahat ng mga halimaw na iyon ay nagbigay sa kanya ng maraming puntos, at ngayon ay maaari na niyang ipatawag ang isa sa kanyang mga kampan mula sa mundo ng laro, na labis na nagpa-excite sa kanya, dahil lahat sila ay napakalubha, malakas. Inactivate niya ang kanyang black hole at ini-assemble ito upang ipakita muli ang cabin. Sinabihan sila ni Kunay na pumasok sa loob at magsaya habang may ginagawa siyang trabaho. Lumapit siya sa driver ng karwahe at inalok din siya ng yosi, na sinasabing magiging mabuti ang pakiramdam niya, bago siya pinuri dahil sa hindi pagpanik at paggawa ng isang bagay na walang ingat nang dumating ang halimaw. Pagkatapos ay nag-iisip si Kunay kung sino ang gusto niyang ipatawag sa 6 na underlang nito sa loob ng laro, ngunit mayroon lang siyang sapat na puntos para ipatawag ang isa sa kanila. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, natapos niyang ipatawag si Kirina, isang doktor, at isang siyentipiko, dahil pakiramdam niya ay napakababa ng kanilang depensa laban sa mahika at wala silang paraan upang harapin ang mga pinsala. Pinatawag si Kirina sa harapan niya. Medyo nabigla si Kunay nang makita ang isang karakter na kilala niya sa laro na talagang nabuhay, ngunit nabawi niya ang kanyang katinoan at tinanong siya kung kilala niya kung sino siya. Sinabi sa kanya ni Kirina na wala siyang oras para sa mga tanong na ganyan at nagtatanong kung nasa ibang mundo sila. Ipinaliwanag ni Kunay sa kanya ang anumang nalalaman niya, at tila mabilis niyang naiintindihan ang nangyari. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang palakasin ang kanilang mga depensa, kung saan hiniling niya sa kanya na itayo ang kanyang higanteng kuta ng isang lab. Tumanggi siya, na sinasabi na hindi sila makakagawa ng gayong futuristic na lab dito, dahil ito ay kukuha ng maraming atensyon. Biglang lumabas sa kwarto sina Luna at Aki at binati si Kirina. Nagpapalitan sila ng kasiyahan habang ipinakilala silang lahat ni Kunay, bago niya ito hilingin sa kanya na tingnan ang nasugatan na binti ni Aki. Pinaupo siya ni Kirina at pinalitan ang kanyang mga daliri sa isang grupo ng mga tol, na lubhang nakakatakot.
Pagkatapos ay tinuturok niya siya ng gamot, at tila ginagawa nito ang trabaho at nabubur ang peklat sa kanyang katawan. Hiniling ni Kunay na tumayo si Aki at tingnan kung nakakaramdam siya ng anumang sakit, at nagulat at natuwa si Aki nang makitang muli siyang makalakad tulad ng isang normal na tao at nagsimulang tumakbo. Naglalakad sila sandali, kung saan nagpasalamat siya sa kanya bago sila bumalik, at sinabi niya sa lahat na bumalik sa loob ng karwahe. Ang karwahe ay nagsimulang gumalaw muli, habang ang grupo ay nasiyahan sa tanawin sa labas, at pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating sila sa isang maliit na nayon na tila nasa ilalim ng kontrol ni Luna, na sinasabing ito ang kanyang nayon, sa kalaunan ay itinatama ang sarili sa pagsasabing ito ay kanyang teritoryo. Itinigil nila ang karwahe at naglakad paakyat sa nayon, kung saan nakita nilang tuyo ang lahat, dahil ang nayon ay tila nagutom sa tubig sa napakatagal na panahon. Tinanong ni Kunay si Luna kung nag-check up ba siya sa nayon, kung saan sumagot siya na hindi niya responsibilidad na suriin ang mga maruruming plebeian, at ang buong lugar na ito, sa katotohanan, ay kontrolado ng mga taong hinirang ng simbahan, na ikinagulat ni Kunay. Sinabi niya na sinabihan siya na wala ito sa kanyang negosyo, kaya napagtanto ni Kunay na wala siyang ideya kung paano kontrolin ang isang teritoryo at niloloko siya ng simbahan. Naniniwala siya na kung magpapatuloy ito, magkakaroon siya ng revolusyon laban sa kanya ng mga taga-nayon na magsisimulang kaputan siya. Nakipag-ugnayan si Kunay kay Kirina sa pamamagitan ng telepathy at tinanong siya kung sa tingin niya ay ginagamit ng simbahan si Luna bilang puppet ruler para ipatupad ang kanilang kalooban, at sumagot siya na ganoon din ang nararamdaman niya. Sinabi ni Kunay na ito ay maganda, dahil ang ibig sabihin nito ay magagamit niya ang nayong ito para sa kanyang sariling gamit at pakinabang. Lumapit si Kunay kay Luna at sinabi sa kanya na gusto niya ng isang sulok ng isang nayon para sa kanyang sarili, dahil gusto niyang magbukas ng ospital dito, at sa pagtatrabaho ni Kirina bilang doktor, magsisimulang dumagsa ang mga tao dito sa lalong madaling panahon. Balak din ni Kunay na magbukas ng hot spring resort sa tabi lang ng ospital, dahil lahat ay mahilig sa hot spring, at kung mabubuksan niya ang dalawa ng sabay, doble ang kanyang makukuhang kita, at baka pagkatapos nito, maaari pang ang magsimulang gumawa ng sarili niyang mga soap bar, na wala man lang sa mundong ito. Ang isa sa mga underlang mula sa simbahan ay lumakad papunta kay Luna at yumuko, tinatanggap siya sa nayon bago napansin si Kunay sa tabi niya, at nabigla dahil nakakita na siya ng grupo ng mga wanted poster sa kanyang pangalan. Sinabihan siya ni Luna na huwag mag-alala dahil kontrolado niya siya at ginagawa ng Demon Lord ang kanyang utos. Ngayon, inilabas niya ang kanyang yosi at sinabihan ang lalaki na hindi siya nakikialam sa simbahan, at sinabihan siyang tumakbo pabalik sa simbahan at sabihin sa kanila na simula ngayon, direktang kontrolado ni Luna ang buong nayon. At hindi sila dapat manghimasok sa mga usapin nito anuman ang mangyari. Ang lalaki ay tila nag-aalala at sinabi sa kanya na kailangan niyang makipag-usap sa mga nakatataas, ngunit sinabi ni Kunay na naisip niya na si Luna ang may-ari ng teritoryong ito, at tinanong siya kung gusto niyang imungkahi na ang lupain ay kontrolado ng simbahan at hindi ang mga prinsipe. Ang lalaki ay agad na umatras, sinabi na syempre si Luna ang may-ari ng buong lupa at nagpa siya na lumihis. Tinanong ni Luna si Kunay kung ang kanyang ginagawa ay makikinabang sa nayon, at kung ang lahat ng ito ay magdaragdag sa mga buwis na kanyang makukuha mula sa nayon. Sinabihan siya ni Kunay na magtiwala sa kanya, at sinabing tutulungan niya siyang maibalik ang nayon. Naglalakad sila sa patlang, na puno ng mga kunhong tao, at nang tanungin sila ni Kunay, sumagot si Luna na nakatira sila noon sa pangunahing lungsod, ngunit ang banal na imperyo, nang minsang nasa ilalim ng kontrol ng simbahan, ay nauwi sa pagkakahati. Sa pagitan ng mga lahi, na humantong sa pagkapuot sa ibang lahi bukod sa mga tao. Ang mga kunhong tao na ito ay napilitang umalis sa lungsod at nagpasya silang gumawa ng isang muog dito sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa santuwaryo na kanilang itinayo para sa kanilang sarili. Pagkatapos gumala-gala, dalawang kunhong babae ang lumapit sa kanila at ibinalita ang kanilang mga problema tungkol sa kakulangan ng tubig sa nayon, na nagdulot ng mahinang paglaki ng mga pananim. Tinanong ni Kunay si Luna kung bakit hindi siya nakialam kung alam niyang may problema ang kanyang mga tao. Sinabi niya sa kanya na sinabihan siya na iwasan ang mga isyo ng mga peasants, at iyon ang ginawa niya. Ginabayan nila siya sa balon ng tubig, at pinapasok ni Kunay si Kirina sa loob upang suriin, na lumabas at nagulat na ang balon ng tubig ay tuyo, na lubhang nakakabahala. Si Kunay ay naninigarilyo ng isa pang yosi, at nagsimulang tumingin sa mga babae upang gumawa ng plano.
Pagkatapos ay napansin niya na marami na siyang natitirang puntos na maaari niyang gamitin para makagawa ng isang espesyal na magic pulley na naglalabas ng tubig sa bawat pagkakataon anuman ang kalagayan ng balon. Ina-activate niya ang mga puntos at inilabas ang isang magic pulley mula sa kanyang black hole bago ito inilagay sa balon ng tubig. Ang lahat ay nalilito dahil wala silang ideya kung bakit ang sinumang matinong tao ay maglalagay ng puli sa isang tuyong balon, ngunit kumpiyansa si Kunay sa kanyang mga gamit at ikinakabit ito sa balon ng tubig. Tinanong siya ni Luna tungkol sa magic pulley at kung paano ito gagana. Inaangkin niya na ito ay isang magic pulley na naglalabas ng tubig kahit na ano. Upang patunayan ang kanyang punto, hiniling niya kay Aki na maglabas ng tubig sa balon. Siya ay masaya na nag-oobliga at lumukso upang simulan ang pagpihit ng gulong, at ang nakakagulat, ang balde ay lumalabas na puno ng malinis na transparent na tubig. Parehong masaya ang dalawang kunhong babae na makita ang malinis na tubig mula sa nayon. Yumuko si Kunay upang matikman ang tubig at napagtanto na ito ay ganap na ligtas, at malinis na inuming tubig. Kapag tinanong siya ng lahat kung sino ang lumikha ng magic pulley, sumagot siya na ang magic pulley na ito ay mula sa kanyang tinubuang bayan, na puno ng mahika. Pagkatapos ay binalaan niya sila na ito ay isang napakahalagang bagay at kung ang sino man sa nayon ay makakaalam tungkol dito, maaaring magkaroon ng digmaan laban dito, na sapat na nagpapatakot sa mga kunhong babae, at nangangako silang hinding-hindi sasabihin sa kahit na sino man sa nayon ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ay binuksan niyang muli ang kanyang black hole, inilabas ang isang malaking bag ng fertilizer, at ibinigay ito sa mga babae na tuwang-tuwa sa pagtanggap ng ganoong dekalidad na fertilizer. Tinanong siya ni Luna kung bakit marami siyang ginagawa para sa kanyang nayon, at sumagot siya na gusto niyang kunin ang mga babaeng ito at iba pang mga tao mula sa nayon upang sa sandaling mabuksan niya ang ospital at ang hot spring, magkakaroon siya ng sapat na mga empleyado upang pamahalaan ang mga ito para sa kanya. Pagkatapos ay sa wakas ay inayos niya ang lahat at sinabi sa mga taga-nayon na babalik siya muli, bago bumalik sa karwahe at sumakay bago lumubog ang araw.